Tito Makoy, magtatago po ako sa pangalang Leo. May asawa at mga anak. Malalaki na rin ang mga anak ko kasi matanda na rin ako, Tito Makoy. Yung kwento ni Marcelo at ang kanyang anak na si Regan, sapol na sapol ako kasi ang totoo niyan, Tito Makoy, parehong-pareho kami ni Marcelo. College ako noon, punong-puno ng pangarap, simpleng pangarap lang naman kung tutuusin. Makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng trabaho, mag-enjoy sa pagiging binata. Bumiyahe paminsan-minsan, basta Tito Makoy magpakasawa muna sa pagiging binata bago lumagay sa tahimik. Ngunit alam nyo na po, ang tukso ay palaging nandyan lang. Noong panahon na iyon, meron akong syota, si Chona. Nagdalang tao si Chona bago ako makapagtapos ng college. Ganoon pa man, pinagtapos pa rin ako ng aking mga magulang. BS Biology ang natapos ko. Ngunit yung planong magpakasawa muna bago lumagay sa tahimik, nawala na yon. Hindi na mangyayari kasi meron ng pamilyang dapat na suportahan. Isinilang ang panganay ko na hindi ako excited at hindi rin ako masaya. Liban kasi sa naudlot ang plano ko, ang bata Tito Makoy kulay kayumanggi ang kanyang balat, samantalang pareho kami maputi ni Chona. Sa pamilya namin lahat mapuputi kaming magkakapatid at ang mga magulang ko. Ganoon din sa asawa ko, mapuputi lahat silang pamilya. Ano ito? Anak ko nga ba talaga ang panganay ko? Bakit iba ang kulay? Ito ang mga tanong ko sa sarili ko, nagdududa ako. Subalit ang pagdududa kong iyon sinarili ko na lang kasi kung sakali mang tama ako, kahihiyan ko pa rin. At isa pa dyan, mahal ko rin itong si Chona. Kaya nagsama kami na parang walang pagdududa sa panig ko kung anak ko nga ba talaga ang panganay ko. Siya pala si JM, Tito Makoy, ang panganay kong anak. Dahil sa aking pagdududa, tuloy-tuloy nawala akong amor sa bata. Minsan ang pag-aalaga sa kanya noong maliit pa lang ito, nagiging mitsa pa ng away naming mag-asawa. Ang asawa ko Tito Makoy matino, wala akong masabi sa kanya sa aming pagsasama, maalaga siya sa amin. Dahil nga dyan nagbunga pa ng 3 anak ang aming pagsasama. Kaya 4 lahat ang naging anak namin ng asawa ko. Pareho kong pinagsisikapang mabigyan lahat sila ng magandang kinabukasan. Ngunit iba talaga ang pakiramdam ko pagdating kay JM. Laging naroon ang pagdududa kung akin ba siya. Kahit pa kasi pinipilit kong maging patas ang trato ko sa mga anak ko, subalit mainit talaga ang dugo ko kay JM. Noong mga maliliit pa sila tuwing nag-aaway-away ang magkakapatid, palaging sa 3 nakababatang kapatid ni JM ako kumakampi. At sa mga pagkakataong meron akong iniuutos sa kanya, hindi niya nakukuha ng tama, sinasampal ko itong si JM sa ulo para magtanda. Yan ang palaging parusa ko sa kanya. Alam mo Tito Makoy, maganda rin naman ang resulta ng aking pamamaraan ng pagdidisiplina sa kanya kasi puring-puri ito ng mga guro niya. Hindi raw basag ulo, mabait. Yan ang mga sinasabi ng mga guro ni JM mula elementarya hanggang high school. Ngunit hindi ko rin talaga maipagkakaila na malabnaw ang relasyon naming mag-ama. Sa pagtatapos ni JM ng high school, hindi siya nakasama sa seremonya ng kanilang high school graduation. Kasi Tito Makoy, hindi namin alam kung anong kamalasan ang dumating. Noong umaga kasi ng araw ng kanilang graduation, masakit ang ulo ni JM, naduduwal ito. Pinainom namin siya ng gamot para sa sakit ng ulo, ngunit nawala ang pananakit ng kanyang ulo noong sumunod na araw na. Kaya hindi na kami nakapunta sa graduation, hindi na nakasama si JM sa seremonya. Nasa college na itong si JM at lahat na rin nasa high school ang 3 niyang nakababatang mga kapatid.
Alam mo Tito Makoy, noong dumating ang kaarawan ko, natuwa ako kasi natanggap ko ang matagal ko nang hinihinging regalo mula sa kapatid ko, ang digital camera. Nasa Canada ang kapatid ko, maganda ang specification ng camera at may kamahalan din. Nakita ko ang presyo nito sa isang tindahan ng camera sa SM. Kaya walang mapagsidlan ng aking tuwa noong matanggap ko ang camera. Isang araw hindi nagpaalam sa akin si JM. Ginamit niya pala ang aking camera para sa kanilang school research project. Tito Makoy, aksidenteng nabasag ang screen ng camera. Kaya galit na galit talaga ako. Unang-una kasi pinakialaman niya ang gamit ko na walang pahintulot mula sa akin. Bagamat ang sabi ni JM, nagsabi raw siya sa asawa ko, ngunit ako ang may-ari ng camera. Ang kamerang iyon, importanteng masyado sa akin kasi nga regalo sa akin ng kapatid ko. Kaya Tito Makoy, hindi mo siguro ako masisisi na nagngingit-ngit talaga. Nagsisisigaw ako. Si JM naman, panay ang hingi sa akin ng paumanhin. Ngunit alam nyo na po anong magagawa ng paumanhin, ang paulit-ulit na paumanhin sa basag na kamera. Wala Tito Makoy. Kaya hindi ko pinapakinggan ang kanyang paghingi ng paumanhin. Dahil dito lalo na namang nasindihan ang init ng dugo ko sa kanya. At sa aking pagbubulyaw kay JM, inakma ko pang sasampalin siya. Umilag itong si JM kasi natakot Tito Makoy. Bagamat hindi ko naman itinuloy ang pagsampal ko muli sa ulo niya, ngunit nakita ko ang kanyang mukha. Takot na takot. Hindi gaanong nagsasalita si JM, liban sa paulit-ulit na paghingi niya sa akin ng paumanhin. Noong araw ding iyon, nakita kong iyak ng iyak itong si JM sa isang sulok ng aming bakuran. Ang asawa ko naman Tito Makoy, siyempre, inaway ako dahil sa nangyari, dahil sa aking ginawa kay JM. Subalit naninindigan ako kasi pinakialaman niya ang gamit ko na walang pahintulot mula sa akin. Noong hapon na iyon din, pumasok sa eskwela si JM, dala-dala ang kanyang mga research papers, yung nakita kong ginagawa niya. Napansin ko rin ang kanyang backpack, tila yata punong-puno ito ng mga research works na kanyang ginawa. Wala ito sa akin Tito Makoy. Magalang pang nagpaalam itong umalis sa bahay, ngunit hindi ko siya kinikibo kasi nga galit na galit pa rin ako sa pagkakabasag ng kamera. Kinagabihan Tito Makoy, hindi umuwi si JM. Nabahala ang aking mag-iina. Hindi rin namin siya matawagan kasi wala pa namang cellphone noon si JM. Ang mga anak ko kasi Tito Makoy, hindi namin binibilhan ng cellphone dahil itinatanim namin sa kanilang isipan na kinakailangang pagsumikapan nila ang lahat na bagay na gusto nilang magkaroon. Kaya nung hindi umuwi si JM, wala kaming paraan kung paano siya makontak. Inisip na lang namin na baka merong project na ginawa, sa kaklase niya ito magpapalipas ng gabi, uuwi na lang kinabukasan. Sumapit ang umaga, hanggang gumabi muli, walang JM na umuwi. Noong makalipas na ang ilang araw, napilitan na ang asawa kong pumunta sa pamantasan para magtanong-tanong. Maswerte naman na natuntun ng asawa ko ang mga propesor ni JM noong araw na umalis siya. Subalit, pare-pareho ang mga ito nagsasabi na hindi raw pumasok si JM noong araw na sinasabi ng asawa ko. Ito'y base na nga rin sa record ng mga propesor. Balisang-balisa na ang asawa ko at mga anak ko Tito Makoy. Ngunit sa panig ko, hindi ako nababahala kasi alam naman natin na yung mga naglalayas na yan, kapag nagutom sa kalsada, babalik at babalik ang mga yan. Ngunit, lumipas ang napakahabang panahon, maraming taon na ang dumaan, wala na kaming narinig mula kay JM. Dito tuloy tumibay ang duda ko na talagang hindi ko anak itong si JM. Kasi di ko maramdaman ang pagkabahala
ng kanyang pag-alis. Yung mga panahon na wala siya sa poder namin, hindi talaga ako nababahala. Ang lahat ng mga anak ko, Tito Makoy, nakapagtapos na sila lahat ng college, wala na talaga kaming narinig pa mula kay JM. Tumatanda na rin ako, Tito Makoy. Nagkakaedad na at napaglilipasan na ng panahon. Na-diagnose akong merong problema ang aking kidney. Kinakailangan daw ng transplant operation. Ito na rin ang dahilan kaya naisipan ko ng mas maagang magretiro sa serbisyo. Alam mo, Tito Makoy, labis ko rin itong ikinabahala, maging ang buong pamilya ko. Kasi mahirap talaga ang kaso. Mahirap makahanap ng kidney donor. Ang mga anak ko lahat nagbo-volunteer na magpa-test daw at kung pwede, sila na lang ang magdo-donate sa akin ng kidney. Subalit, Tito Makoy, ayoko. Ako ang umaayaw. Ayokong merong magalaw sa anumang bahagi ng katawan ng mga anak ko. Sa panig ko, Tito Makoy, meron akong kunting kabang nararamdaman. Alam mo na po, hindi tayo nakakasiguro kung successful at maganda ang magiging reaksyon ng katawan ko kung maisagawa ang kidney transplant. At higit sa lahat, Tito Makoy, iniisip ko na makahanap kaya ako ng donor. Kasi sa dami ba naman ng mga nakapila, naghihintay ng mga kidney donors, medyo mahirap talaga. Maliban pa dyan, ang gastusin sa ospital, malaki-laking pera ang kinakailangan. Iniisip ko rin na baka maging dahilan ito ng mas maaga kong pamamaalam. Alam mo, Tito Makoy, pag nasa ganitong sitwasyon pala tayo, yung di mo na alam kung bukas buhay ka pa, kahit gaano tayo katigas, Tito Makoy, lumalambot tayo. Sa kalagayan ko ngayon, Tito Makoy, naisip ko na ang anak ko, si JM. Nasaan na kaya ngayon ang anak ko? Matagal ng panahon, hindi ko siya nakikita. Meron na sigurong pamilya ang anak namin. Gusto kong makita si JM ngayon, Tito Makoy, para kung sakaling mapadali man ang buhay ko, gusto kong ayusin ko ang mga pagkukulang ko sa kanya. Ayusin ko ang relasyon naming dalawa. Ngayon nawala na rin sa agam-agam ko kung anak ko ba siya o hindi. Basta, Tito Makoy, gusto kong makita ngayon si JM. Subalit dahil nga sa pride, ayokong malaman ng asawa ko at mga anak ang aking nararamdaman ngayon. Ayokong makita nila na yumuko din ako sa huli. Kaya yung iniisip ko at ang aking nararamdaman, sinasarili ko lang ito. Hindi ko sinasabi sa kanila. Sa kaso ko, Tito Makoy, dahil nga naghahanap kami ng kidney donor, ang ginawa ng aking mag-iina, nag-post sila sa Facebook, Instagram at sa Twitter tungkol sa aming paghahanap ng kidney donor. Maganda rin ang resulta ng ginawa ng aking mag-iina kasi isang araw nagpaalam ang asawa ko, luluwas raw siya ng Manila kasama ang bunso naming si Spike. Meron raw siyang kakatagpuing posibleng maging kidney donor ko. Kaya lumuwas ng Manila ang aking mag-ina at pagbalik ng aking asawa mula sa Maynila, Tito Makoy, ang asawa ko, iyak ng iyak. Walang patid na pag-iyak ang nakikita ko sa kanya. Noong tanungin ko siya kung bakit siya umiiyak, ang tanging sagot niya sa akin, napakasaya niya raw at ang mga pagluha niya ay luha ng kasiyahan. Kasi confirm na mayroon ng kidney donor na kausap niyang personal. Ginawa na rin daw ang inisyal na pagsusuri at eligible ang donor ng kidney. Dahil sa inisyal na lumabas na iyon, hindi rin nag-aksaya ng oras ang asawa ko. Kaagad itong nag-book sa ospital yung appointment para sa testing din sa akin kung compatible ba ako sa donor. Doon din sa ospital kung saan nagpasuri ang kidney donor ko, doon kumuha ng appointment ang asawa ko. Sa madaling sabi, Tito Makoy, ang resulta ng test sa akin at sa donor, ayon sa kanila, perfect match daw. Lahat kami eligible.
eligible na mag-donate ang donor at ako rin ang eligible na tumanggap ng kidney kanyang idodonate. Mataas na mataas daw ang compatibility namin kahit na meron pang kinakailangang mas masusing evaluation. I-fast forward uli natin Tito Makoy, na isagawa nga ang kidney transplant, matagumpay ito. Noong araw na isinagawa ang kidney transplant, noon din mismo kinuha ang kidney mula sa donor. Pero Tito Makoy, hindi ko nakita kung sino ang donor. At sa operasyong ginawa sa akin sa aming pagluwas sa Manila, ang kasama ko ay ang asawa ko at ang bunso naming si Spike. Sa pananatili ko Tito Makoy sa ospital, mayroon akong ipinagtataka sa aking mag-ina. Kasi pareho sila madalas nawawala at bigla na lang sumusulpot ang mga ito. Kapag ang asawa ko ang nagbabantay sa akin, wala ang bunso kong anak. Hindi ko alam kung saan ito tumatambay. At kung ang anak ko naman ang nagbabantay sa akin, ang nawawala rin ang asawa ko, hindi ko alam kung saan ito pumupunta. Ang asawa ko Tito Makoy tuwing bumabalik para magbantay sa akin, laging nakikita kong magang-maga ang kanyang mga mata. Alam ko at bakas na bakas kong umiyak ito. Tuwing tinatanong ko siya kung ano ang problema, palaging ang sagot niya lang sa akin ay masayang masaya siya kasi matagumpay ang kidney transplant operation na isinagawa sa akin. Noong araw na na-discharge ako, tinanong ko ang ospital kung naroon pa ang donor, ngunit nauna na pala itong na-discharge. Ako kasi Tito Makoy, pinalabas ako noong ika-6 na araw na. Naging maganda nga sa akin ang ginawang transplant, maganda ang reaksyon ng katawan ko, nabubuhay ako at kumikilos, normal na normal. Makalipas ang ilang buwan Tito Makoy mula nang isagawa ang transplant, nagpaalam ang asawa ko na luluwas raw ng Manila, kinakailangan niyang puntahan ang kanyang mga magulang. Isinama niya ang anak naming babaeng si Jasmine para raw samahan ang mga biyanan ko kasi wala itong kasama sa bahay. Noon kasing panahon na yun Tito Makoy, sa Manila nakatira ang mga biyanan ko. At noong panahon din iyon, tamang-tama naman na wala pa namang regular na trabaho ang anak naming babae, kaya tamang-tama lang nasamahan niya ang aking mga biyanan. Ngunit Tito Makoy, sa pagluwas ng Manila ng aking mag-ina, nainip ako kasi mahigit ng 2 linggo hindi pa rin bumabalik ang asawa ko. At noong bumalik ang asawa ko Tito Makoy, nagmamadali siyang naghanda ng mga gamit na aming dadalhin para gumayak kaming dalawa. Ayon sa kanya, dadalawin namin ang aking kidney donor kasi nakumbinsi niya raw itong magkita kami ng personal para pasalamatan ko talaga ang aking donor. Ako naman Tito Makoy, siyempre excited akong makita ang aking donor. Pasasalamatan ko talaga siya dahil sa buhay na ibinigay niya sa akin. Sinagip niya ang buhay ko. Sa isang ospital na malapit lang sa Manila ako dinala ng asawa ko. Pagtungtong namin ng compound ng ospital Tito Makoy, umpisa na namang umiiyak ang asawa ko. Naiintindihan ko siya kasi emotional ito dahil sa magkikita kami ng kidney donor ko. Dumiretso kami sa ICU ng ospital. Ngunit Tito Makoy, nagulat din ako kasi sa labas ng ICU, nadatnan ko ang anak naming babaeng si Jasmine. Ang buong akala ko kasi nasa Manila siya kasama ng mga biyanan ko. Ito ang labis na ipinagtataka ko. Sinamahan ako ni Jasmine sa loob ng ICU patungo sa kidney donor. Ngunit Tito Makoy, bigla akong kinilabutan kasi nakita ko ang kidney donor ko. JM, anak, anong nangyari sa iyo anak? Narito na si Papa anak. Gumising ka anak, gumising ka. Yan Tito Makoy, ang tanging nagagawa kong humagulhol. Maingat na niyakap at humahalik ako kay JM. Kumatos Tito Makoy ang anak ko. Hindi na siya gumigising. Hindi ko makausap ngayon ang anak ko. Siya pala ang nagbigay sa akin ng kidney
Kaya pala compatible na compatible kami kasi sa anak ko galing ang kidney. At dahil sa kanyang kalagayan ngayon, Tito Makoy, hindi na siya nakapagsasalita, hindi na siya nagigising. Tanging ang ginawa ko na lang, binulungan ko siya. Anak, salamat sa buhay na ibinigay mo sa akin, anak. Salamat sa pagdudugtong mo ng buhay ko. Patawarin mo, anak, si Papa. Patawarin mo ko sa kalupitan ko sa iyo noon. Ngunit anak, mahal na mahal ka ni Papa. Mahal na mahal kita, anak. Di mo alam, hinanap din kita, anak. Hinahanap din kita, anak. Patawarin mo si Papa. Sana, anak, naririnig mo pa si Papa. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Papa, anak, na maipakita ko sa iyong mahal na mahal kita. Babawi si Papa, anak, babawi. Kaya lumaban ka, anak, lumaban ka. Yan, Tito Makoy, ang aking mga pag-iyak na ibinubulong ko sa anak kong si JM. Natuwa ako ng kaunti kasi pagkatapos kong bumulong sa anak ko, gumalaw ito. Lalo niyang inayos ang kanyang pagkakahiga. Salamat, Diyos ko po. Sana magising ang anak ko. Yan, Tito Makoy, ang aking panalangin sa aking isipan. Subalit, Tito Makoy, pagkatapos niyang iayos ang kanyang pagkakahiga, kitang-kita ko ang anak kong huminga ito ng malalim na malalim. At kasunod ng kanyang paghinga ng malalim, Tito Makoy, biglang nag-flat ang wave sa monitor ng kanyang pulso. Umiiyak na lang ako, Tito Makoy. Nagtatakbuhan na ang mga doktor at nurse papasok sa ICU para i-revive si JM. Ang asawa ko, Tito Makoy, nagsisisigaw sa kaiiyak. Ngunit kahit na malakas ang sigaw ng asawa ko, tila hindi ko ito naririnig. Ang naririnig ko ngayon, Tito Makoy, ay ang pagpatak ng mga luhang dumadaloy mula sa mga mata ko. Dahil makalipas ang ilang sandaling pagpupumilit ng mga doktor at nurse na ma-revive si JM, wala na, Tito Makoy. Wala na ang anak ko. Ang anak ko na nagdugtong ng buhay ko. Nagkaroon pala ng tumor sa utak ang anak ko, ngunit mas minabuti niyang hindi na magpa-opera kasi huling-huli na, masyado nang malaki ang tumor nang malaman nito. Mababa na rin daw ang tsansa na magiging matagumpay ang operasyon kung sakasakaling gugustuhin niyang magpa-opera. Siguro, Tito Makoy, matagal ng panahong nakakaramdam ng ganito ang anak ko, ngunit lagi lang niyang binabaliwala. Kaya huling-huli na ng kanyang matuklasan ang kanyang karamdaman. Ngayon, Tito Makoy, nalulunod ako sa aking konsensya. Ngayon ko naiisip na baka ang mga pananakit ko noon kay JM ang naging dahilan ng pagkakabuo ng tumor sa utak. At yung hindi niya pagkakadalo sa graduation nila noong high school, maaaring iyon na rin ang umpisa, ngunit binaliwala lang namin. Ako, Tito Makoy, ang pumatay sa anak ko. Ako ang dahilan ng maagang kamatayan ni JM. Sa buong panahon ng lamay ni JM, naroon din ang kanyang nobya. Noon ko rin nalaman na nung taon pa lang pumanaw si JM, iyon din sana ang kanilang planong magpakasal. Ngunit hindi na ito natuloy kasi hindi na nila naasikaso. Si JM kasi madalas na ang pagpunta sa ospital dahil sa kanyang nararamdaman. At matapos madala sa huling hantungan si JM, dito ko nalaman ang kanyang naging buhay noong umalis sa amin. Di na niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nagtrabaho siya hanggang sa makaipon. Pinasok niya ang export business. Dati kasi, Tito Makoy, entrepreneurship ang kanyang kinukuha noon sa college. Nagtagumpay ang anak ko sa kanyang negosyo. May mga naipundar siya, nakapagpatayo ng 2 bahay. Simpleng bahay lang, ngunit pinapaupahan niya ito ngayon. Ang higit na masakit, Tito Makoy,
Nalaman ko na kalahati pala ng hospital bill noong gawin sa akin ang kidney transplant. Sinagot ni JM. At yung 2 linggong hindi pag-uwi ng asawa ko nang magpaalam sa akin, iyon pala Tito Makoy ang panahon na tinapos ni JM ang kanyang mga huling habilin. Isang araw nga matapos na makumpleto ang mga papilis, itinakbo na ang anak ko sa ospital dahil sa sobrang pananakit ng kanyang ulo. Nakakausap pa siya noon ng asawa ko ng maigi. Pinipilit ng asawa kong kumbinsihin si JM na dalawin ako. At napilit nga ito ng asawa ko kaya dali-dali itong umuwi para sunduin ako. Ngunit ayon naman sa anak kong babae, noong hapon pa lang umalis ang asawa ko, nag-seizure itong si JM. Doon na nag-umpisang maging kumatos ang anak ko. Nagtuloy-tuloy na itong hindi nagising hanggang sa dumating ako Tito Makoy. At tila yata hinintay lang ako ng anak kong dumating bago siya pumanaw. Ngayon labis-labis ang aking paghihinagpis at ang aking pagsisisi Tito Makoy kasi sa kabila ng hindi magandang buhay na kanyang naranasan sa akin noong kabataan niya, siya ang nagligtas ng buhay ko. Nag-iwan pa siya sa amin ng kabuhayan at meron pang naiwang pera sa bangko na kanyang naipon. Medyo malaki-laki rin Tito Makoy ang kanyang naiwan sa amin. Nalaman ko rin na sa Facebook pala nakita ni JM ang post ng asawa ko at mga anak ko tungkol sa aking karamdaman. At noong makita niya ito, kinontak niya ang asawa ko. Ayon sa asawa ko Tito Makoy, mahigpit na mahigpit ang bilin ni JM na hanggat maaari, ilihim sa akin ang lahat. At bilang pagsunod naman ng asawa ko sa kagustuhan ng anak ko, yun ang kanyang ginawa. Kaya huli na Tito Makoy, nang malaman ko ang lahat, nang malaman ko kung ano ang ginagawa sa akin ng anak ko para mailigtas ako. Sa gitna ng aking pagdadalamhati, merong binuklat sa harapan ko ang asawa ko na isang dokumento. DNA test result namin ito ni JM Tito Makoy. Alam pala ng asawa ko ang aking mga pagdududa noon, kaya hindi raw siya nagtataka kung bakit ganoon na lang ang pagiging mainit ng ulo ko, ang pagiging mainit ng dugo ko kay JM. Noong araw na isinagawa ang kidney transplant, kumuha ng specimen sample ang asawa ko sa akin at sa anak namin. Ito ang kanyang pina-DNA test. Ngayon, pinapakita sa akin ng asawa ko Tito Makoy. Patawarin mo ko, Chona. Patawarin mo ko sa nagawa ko sa iyo at sa anak natin. Ngunit, di ko kailangan ang papeles na yan. Hindi ko kailangan ang test result kasi ramdam na ramdam ko anak ko si JM. Anak natin si JM. Ngunit, huling-huli na, wala na ang anak ko. Wala na ang anak natin. Ito na lang Tito Makoy ang naging tugon ko sa asawa ko nang ipakita niya sa akin ang DNA test result. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po magustuhan mo at magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. At sana rin magsilbing aral ito sa mga kagaya ko. Yung mga nagdududa kung anak ba nila ang isang bata. Ngayon ko Tito Makoy napagtanto na kahit pa ipalagay pa nating hindi natin nga anak ang bata, kung tayo ang kanyang nagis ng magulang, panindigan na lang natin ang pagiging magulang sa kanila, mahalin natin at bigyan natin ng magandang pag-aalaga. Maraming salamat Tito Makoy, lubos na gumagalang, Leo. Maraming salamat Leo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Unang-una, nalulungkot ako sa sinapit ng anak mo at sa kinahantungan ng iyong kwento, ikaw at ng anak mo. Nakakalungkot talaga. Ngunit alam mo Leo, noong panahon na minamaltrato mo ang anak mong si JM dahil sa nagdududa ka kung bakit
maitim ang anak mo samantalang kayo, mga kapatid mo, ang pamilya nyo, lahat mapuputi, maging ang pamilya ng asawa mo ay mapuputi rin. Noong panahon na iyon, alam mo kung anong tingin ko sa'yo, ang sarap mong balibagin ng sapatos sa mukha. Yung sapatos na safety shoes o kaya combat shoes para matigas. Yun lang, balibagin ka lang ng sapatos sa mukha para hindi naman brutal. Yung masasaktan ka lang at mahimasmasan ka, matauhan ka. Kasi nagtataka ako, BS Biology pala ang tinapos mo, ni hindi man lang ba sumagi sa isip mo na baka meron kang ninuno na kulay kayumanggi? Ni hindi man lang ba yan sumagi sa isip mo? Yung posibleng meron kang ninuno, yung kanununuan mo pa, kayumanggi ang kulay. Maaaring hindi mo naisip, o kaya maaari rin naman na hindi mo alam ang transmission ng genetic information, yung pagpapasa ng genetic information from one generation to the next generations. Kaya takang-taka ako kasi dapat alam mo kaagad yan, sumagi kaagad yan sa isip mo dahil nga BS Biology ang tinapos mo. Kaya lang ang tingin ko, masyado kang nalulunod, natatalo ka ng pagdududa mo at yung hinanakit mo pa sa sarili mo na hindi natupad yung pangarap mong magpakasawa muna sa pagiging binata bago lumagay sa tahimik. Ganoon pa man, hindi ko pa rin makita ang dahilan para sabihin kong katanggap-tanggap na rason kung bakit ganoon ang trato mo kay JM. Siguro maaari ngang hindi mo alam talaga ang transmission ng genetic information. Ipaliwanag ko sa iyo kung paano ang tinatawag na transmission of genetic information. Ipalagay natin sa kanununuan mo, yung lolo ng lolo mo. Ang lolo ng lolo mo ay siyang origin ng genetic information. Kayumanggi ang lolo ng lolo mo. Nag-asawa siya ng maputi, lahat na kanilang anak ay mapuputi. Walang lumabas na kayumanggi. Ngayon, yung mga anak ng lolo mo na siyang tatay ng lolo mo, yun na ang first generation. Kasi yung lolo ng lolo mo, yan ang origin. So, first generation ang tatay ng lolo mo, mapuputi rin lahat. Dumating ang second generation, yung lolo mo na, mapuputi rin sila lahat. So, 2 generations na, walang lumabas na kulay kayumanggi. Dumating ang salinlahi ng tatay mo, 3 salinlahi na sila, ganoon pa rin lahat sila mapuputi, walang lumabas na kayumanggi. At nang dumating kayong mga anak ng tatay mo, 4 na salinlahi, wala pa ring lumabas na kulay kayumanggi. At nung isilang nga si JM, 5 salinlahi na yung mga anak mo, dito lumabas ang genetic information na mula sa lolo ng lolo mo na kulay kayumanggi. Kaya iba ang kulay ni JM nang isilang siya, kayumanggi siya, samantalang kayong mag-asawa mapuputi. Kahit sinong geneticist o kaya genomic scientist ang tanungin mo kung medyo nagdududa ka sa sinasabi ko na ang genetic information ay naipapasa yan sa mga salinlahi from one generation to the next generations. Maaaring sa ibang generations hindi lumabas pero lalabas at lalabas yan kasi yung genetic information nga na yan ay nasa bloodline yan. Hindi yan basta-basta mawawala. Kung ilan saling lahi pa ang kinakailangang lumabas bago tuluyang mawala ang information na yan. Ganoon pa man sa muli, nalulungkot ako sa sinapit ng iyong anak. At sana nga talaga maging leksyon ito sa mga kagaya mo, yung mga nagdududa kung anak ba nila o hindi ang kanilang anak dahil iba ang kulay. Tingnan nyo po na isipin nyo na baka sa kanununuan nyo mayroong ganyang kulay at lumabas dyan sa anak mo. At saka isa pa kung ganoon din lang naman sa sitwasyon ni Leo na nagdududa ka nga kung hindi mo anak o ipalagay pa nating hindi mo nga talaga anak. Ngunit kung ikaw na ang nakagis ng magulang ng bata, panindigan na lang natin ang pagiging magulang, arugain natin ng maayos at mahalin natin ng buong buo. Yan ang pinakamagandang magagawa natin. Sakali mang anak natin o hindi, basta na ibigay natin ang sapat na pagmamahal, hindi tayo magsisisi.
Kung sakali mang dumating sa ganitong punto, nang kagaya ng nangyari kay Leo, na yung kanyang minamaltrato, siya pala ang magdudugtong ng kanyang buhay. Kung may mga ganyang sitwasyon na dumating, hindi tayo magsisisi, hindi tayo makukonsensya kasi ibinigay natin ang tamang pagmamahal. Sa muli, maraming salamat Leo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Siya nga pala, huwag mong kalimutang bumili ng bagong camera. Alam mo, matutuwa yun si JM pag bumili ka ng bagong camera, yung maganda, mataas ang specification. Kasi iisipin ni JM na nabayaran na niya, napalitan na niya ang camera mong nasira niya. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout dahil yung sinusundan nito, yung nagkakagusto sa among lalaki, hindi ko na shoutout yung mga nag-comment doon sa sinusundan din yung nasanay na lang sa amoy. Kaya isa shoutout ko sila ngayon. Shoutout kay Antonio Ventura 2797. Maraming salamat Anton sa pakikinig. At nagpapa-shoutout din muli si Adon Vlogs 4695. At doon sa sinusundan nito, yung nagkakagusto sa lalaking amo, ang nagpapa-shoutout naman si Jason Hanson ng Olongapo City. Salamat Jason Hanson sa pakikinig, salamat sa suporta at shoutout sa inyong lahat dyan sa Olongapo City. Nagpapa-shoutout din si Tony Villa 8929 ng Santa Mesa, Manila. Maraming salamat Tony sa tuloy-tuloy na suporta at shoutout sa inyong lahat dyan sa Manila. I-shoutout na rin natin si Dominic Sigbo. Nagpapaabot siya ng kanyang hello sa lahat na mga kasamahan natin dito sa Dear Tito Marcos. At syempre, ang gusto ko pong i-shoutout ngayon at pasalamatan din si Mr. Ed Oy alias Kim1 1000 ng Las Vegas, Nevada. Sir Ed, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at shoutout sa inyong lahat dyan sa Las Vegas, Nevada. Ingat palagi kayong lahat mga kaibigan. Salamat sa inyong suporta. Ingat palagi. Sa muli doon sa mga gustong magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload para mabasa ko yan. At sa mga gusto namang magpadala ng kanilang kwento, magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.